Hintay natin, mag-iiwalay pa lang daw sila from DSWD. Yung iba naman, nandun sila kay District Director. Okay. Anyway, magandang talakayan natin sa araw ito, mga kapatid. At talagang nag-imbita rin tayo para mabalanse itong ating talakayan dahil medyo mainit ang lalabas na may ugnayan pa rin sa usapin ng Atimunan at ngayon ay nandito tayo sa Quezon City. Ano? Pero bago yan, isinaalang-alang ng ProMedia ang ano ba ang kalagayan ng ating bansa ngayon, ang ating lipunan, ang ating mamamayan, lalo ng mga kabataan sa nangyayaring masamang bisyo, ano, sa ating mga kabataan lalo-lalo na. Pero una, pinasasalamatan natin ang Quezon City Sports Club sa pangunan pa rin Ginoong Tony Chua at sa kanyang mga kasamahan dito dahil sa kanilang pagbibigay ng ating lugar para dito sa ating ProMedia News Forum. Kasama po natin sa araw na ito ang Undersecretary at ang Hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency, si retired Lieutenant General kung sa military, pero Police Director. Police Deputy Director General. Ano po? Ang asa ko nun siya magiging Director General. I don't know what happened. Naalala ko yun, no? Nakikipag-away pa tayo nun eh. Di ba? Wala eh. Si retired Police Deputy Director General Arturo Acla o Hepe Director General Idea. And of course, ang ewan ko kung saan naman nito ang lahi ng kasipagan kung mag-email 12 kada umaga, 6 sa hapon, may 4 pa sa gabi sa mga istorya. Ang napaka-aktibong PIO Chief ng PIDEA Director yun. Ang magpapainit sa ating mga puwet at magpapatalas ng ating pluma, magpapalagablab ng ating papel, ay kilala natin lahat bilang isa sa mga pangunahing na whistleblower sa usapin ng wedding, si kapatid na Richard Garcia. Hindi ko alam kung bakit si Rosbat nagkausap kami, nagkausap sila, at sila pa darating daw at dadaan. No? Hindi rin natin alam kung yung tao ni DILG Secretary Marojas ay makakarating. Kausap natin kahapon, best effort ang usapan. Okay. Siguro ilagay muna natin sa ganito, no? Ang bansa natin ngayon ay nakakaranas ng pagsigla at ng kahirapan. Yung pagsigla ay nakikita natin sa individual na inisyatibo ng mga kababayan natin kumuunlad. Ngunit may masisipag na naging biktima ng isang bisyo na hindi malaman kung bakit hindi natin mapatid-patid. No? Ito yung illegal na droga. Sa ating pag-aaral, pag sinabi natin no, lalo na ng panahon ni Lili, pag sinabi droga, Islam at saka omats o damo. Pero, kakaiba na. Ha? Cocaine na, pero tinawag pa itong formas cocaine. Ang nakapagtataka nga lang, bakit hindi makasapos. Kaibigan natin lahat ang namuno sa Philippine Drug Enforcement Agency mula nung ito'y maging batas sa panahon ni retired General Benito Taranda. Nakakita ko, napunta sa pinagkakam ng problema. Pero yun, mukhang malapad yung walis na ginagamit ng PIDEA. Noon kasi makalita tayo, once by week, nakabot, makahuli ang PIDEA. Pero ngayon, parang shotgun ang operation. So, sa mga team natin, simulan na natin, sir. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagdagal po ninyo sa aming ProMedia News Forum. Ngayon,
sa inyo pong pagbabalik-bate, ano ho ba ang programa na ginagamit ninyo ngayon sa PIDEA at bakit tila ganun kasipag ang inyong PIO na hindi bumababa ng 15 report balita ng paghuli ninyo sa mga puset at sa mga agad ng pagkakalo. Maraming salamat po, Sir Ed Garzola, sir. Gusto ko rin po batiin ng isang magandang umaga ang mga mamahaya na bumubuo ng gusto. Gusto ko pong isalita sa inyo na kung tayo po ay umupo bilang Director General ng PIDEA, binigyan po natin agad ng instruction sa ating mga regional directors at ating mga other operating units, specifically yung Space and Enforcement Service, na bigyan ng pansin yung high value targets. At yung high value targets natin, na-define po yan ng panahon ni Director General Gutierrez. Ang aking pong binigay na mungkahi sa ating mga regional directors, kung yung pong mga nasa target list, ito po yung mga na-identify na at validated na involved sa drugs, yun po ang pagtuunan ng pansin. Sapagkat ito po yung mga tao na kilala ng ating mga kababayan at ito po yung medyo makataas ang inabot sa struktura ng sindikato. So, gano'n naman po, nag-responde naman po ating mga regional directors at imbis na ilang na gramo lang nilahuli, medyo lumaki po yung volume ng drugs na nare-recover namin itong fourth quarter. At kami po ay nagkaroon ng strategic planning sa Tagaytay. Ang ginawa po namin ay yung roadmap sinet po namin. Dahil kung ating i-review, meron po tayong vision ng mga nakaraang administrasyon na dapat masugpo natin ang pinagbabawal na gamot sa taong 2010. Ngunit mukhang hindi natin ito na-attain. Kaya ako po ay nagkandak ng strategic planning sa Tagaytay. 2 araw po kami doon para i-set po ulit yung roadmap. At lalabas po ang mga plano, specific plans and programs by March. Ngunit bago po dumating yung March, mapapansin po ninyo, tuloy-tuloy po yung operation natin. Ngayon po, mahirap po kung iuubos lang eh. Kailangan po talaga magkadap kami ng programa para maialis yung hanay namin. Para matugunan namin yung challenges. So, ang una po natin na ginagawang hakbang para makaralin natin yung PIDEA ay meron po tayo na identify na mga vacancies. So, ating po ginagawa ngayon ay hanggang March po, bago po ma-impose yung COMELEC ban, ay kung po pwede po sana na ma-report na natin yung mga tao na bumuo na mag-pick up yung mga vacancies na to. Ang punto po namin ay kung nakuha po namin yung administrative and technical officers, ma-appoint sila, makakapag-unload po kami ng mga enforcement officers sa field. So, yun bang una. At hindi lang naman po recruitment ang dapat namin gawin. Ako pinag-aralan ko po yung programa namin sa pagsasanay at na-discover ko po na pagkatapos namin i-recruit yung aming enforcement officers, magte-training po sila sa PNP